Ngayong gabi, isang kwento ang ipinadala sa atin ng isa sa ating masugid na tagapakinig. Mula kay Kenzie. Isa raw itong personal na karanasan o di kaya'y kwento ng isang lugar na dapat ay masaya at relax lamang ang hatid. Pero sa bandang huli, naging tahanan ng sindak at misteryo. Kaya ihanda nyo na ang inyong sarili, magpatay na ng ilaw, at makinig sa Ang Huling Hila, ang batang multo ng Luntiang Isla Resort. Sa gitna ng makulay at modernong lungsod ng Santa Elora, may isang maliit ngunit tanyag na resort na tinawag na Luntiang Isla Resort. Hindi ito kalakihan, pero kilala ito sa masarap nitong pagkain, malinis na pool, at malapit na lokasyon. Kaya hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo para maranasan ang bakasyon vibes. Noong una, walang kahit anong kakaiba. Tao ng binilang at patok ito sa mga pamilya, barkada, at mga gustong magpahinga kahit sandali. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalaganap ang bulong-bulungan. May mga bisita raw na, habang natutulog sa gabi, biglang nagigising sa pakiramdam na may humihila sa kanilang paa. Akala nila ay nananaginip lang sila o baka napagtripan ng kasama. Pero nang tanungin nila kinabukasan, wala ni isa ang umamin. Hanggang sa mas marami na ang nakakaranas. May mga batang umiiyak sa di malamang dahilan, may naririnig na tawa ng bata sa CR kahit hating gabi na at sarado ang pool area. At may ilan na nagsasabing may aninong dumadaan sa salamin ng kwarto. Aninong masyadong maliit, parang bata. Hindi ito basta haka-haka. Kasi maging ang mga staff, ilang janitor, lifeguard at receptionist, nagsimulang makaranas ng kababalaghan. Isang gabi, isang maintenance staff ang naglinis ng pool bandang 2:00 ng madaling araw. Wala siyang kasama, pero nang siya'y yumuko para tanggalin ang mga tuyong dahon sa gilid ng pool, may humila sa kanyang paa at muntik na siyang mahulog sa tubig. Paglingon niya, wala. Pero basang-basa ang semento kung saan siya hinila. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na reklamo. May isang babae pa raw na habang naliligo, nakita sa refleksyon ng tubig ang isang batang nakatayo sa likuran niya. Nang lingunin, wala naman. Mula sa simpleng resort getaway, naging isang lugar ng takot at lihim ang Luntiang Isla Resort. Pero ang pinakamatinding nangyari ay sa isang pamilya na nag-book para sa isang weekend stay. Kasama nila ang kanilang 6 na taong gulang na anak. Magdamag daw itong umiiyak sa kwarto at paulit-ulit na sinasabing, "Ayoko dito, ayoko kay kuya, hinila niya pa ako kanina." Kinabukasan, may mga gasgas na ang kanyang binti. Maliit at tila gawa ng kuko ng bata. Dahil sa insidenteng iyon, napilitang magsalita ang isa sa mga dating manager ng resort. Ayon sa kanya, ilang taon na ang nakalilipas, may isang batang nalunod sa pool habang hindi binabantayan ng magulang. Bandang 2:00 din ito ng madaling araw, oras ng pagpapalit ng shift ng mga lifeguard. Napabayaan raw. At dahil sa pressure ng resort na huwag masira ang pangalan nila, itinago ang insidente. Walang balita sa media, binayaran ang pamilya, nilibing ang kwento. Pero ang bata, hindi tumigil. Patuloy itong nagpakita, parang humihingi ng katarungan, o di kaya kasama. Nang tuluyang pumutok ang balita sa social media, matapos kumalat ang video ng isang guest na habang naglalakad sa hallway, ay may maliit na kamay na dumungaw sa ilalim ng pintuan. Ipinasara na ang resort. Lumipas ang mga taon, naging abandonado na ang Luntiang Isla Resort. Kinain na ito ng damo at mga gumuhong dingding. Wala nang gustong lumapit doon, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Pero may mga residente pa ring dumadaan na nagsasabing, tuwing 2:00, may naririnig pa rin silang maliliit na yapak na basa, o kaya may naririnig silang umiiyak sa loob kahit wala ng tao. At sa di kalayo ang barangay hall, may mga bata raw na panaginip ng isang batang lalaki. Mahina ang boses nito, pero iisa ang sinasabi, "Halika na, laro tayo. Ako lang mag-isa dito." At hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino talaga siya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako po si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang tagapagsalaysay ng inyong mga kwentong kilabot at kababalaghan. Kung nagustuhan niyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating channel. At kung may sarili kang kwento ng lagim at misteryo, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com hanggang sa susunod.
at mag-ingat sa mga humihila ng paa, lalo na kung wala kang kasama.